Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, aming inalay sa iyong walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming nasumpungan mula nang ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran. Hanggang sa mga oras dito, hindi namin naalala na ikaw ay nagkulang. Hindi namin naalala na kami iyong pinabayaan. Aming dalangin, Panginoon, gabay at patnubay sa aming pag-aaral ng salita mo. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging bang lingkod, tunay na sagan ng akin, wala akong magagawa. Anoint the words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan, gawat na lang ng kaaway, cast off right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos pang magpala sa ating lahat. Tayo na po, minamahal, ay makabalik na po sa ating mga kinaupuan. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give the honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the dear beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po, minamahal sa ating pong lahat, sa lahat ng ating mga kapatiran, amen, mga katuwang sa gawain ng Diyos, sa lahat ng ating pong mga webcast viewers around the globe, mga minamahal na patuloy pong umantabay, sumusubaybay, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dakon ng Zamboanga, mga minamahal sa ibayong dagat, sa mga kapatid natin, mga minamahal bagaman sila'y nasa malayo, ay mga minamahal na abot ng programang ito at sila po'y nagpapasalamat, mga minamahal, dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, sila po'y pinagpapala ng ating buhay na Diyos. Amen? At mga minamahal, sa oras nito, ating pong ihandang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, na natigit sa lahat ng ating pong mga Biblia, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, serving the Lord is never been wasted. Serving the Lord is never been wasted. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kailanman ay hindi po masasayang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong maghimagod sa paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat sa tamang panahon na itinakda ng mahal na Panginoon, tayo po ay mag-aani ng gantimpala, bunga sa ating paglilingkod, bunga sa ating pong mga pagpapagal. Ulitin ko po, serving the Lord has never been wasted. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, a purposeful life is the life that's spent in serving the Lord. Iyong buhay na kapaki-pakinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan po ang buhay natin ay maging kapaki-pakinabang, unang-una sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Praise the Lord. At ang buhay na kapaki-pakinabang ay ang buhay na ilinalaan niya ang kanyang oras at panahon para paglingkuran ng mahal na spending his life in serving the Lord. That is a purposeful life, mga minamahal, buhay na kapaki-pakinabang. Ayan, kapag maglingkod ka ng may katapatan, maglingkod ka ng buong puso, amen, maglingkod ka ng may pagmamahal sa iyong kaligtasan at sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ay ilinalaan mo para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay mo ay magiging kapaki-pakinabang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So means to say, yung mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang kanilang buhay ay mga minamahal sa harapan ng Diyos
ay wala pong kapaki-pakinabang. Amen? Hindi po sila napapakinabangan dahil, sabi pa nga mga minamahal, the purpose why the Lord created us, mga minamahal, upang tayo po ay sumamba sa Kanya, maging mananamba sa Kanya. Binigyan niya tayo ng kamay, binigyan niya tayo ng paa, iba't ibang bahagi ng ating mga katawan, mga minamahal, upang ang lahat ng ito ay gamitin natin sa pagbibigay lugod at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kini nga itong kinabuhi, gamitin natin sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya kung mag-alagad ka sa Ginoo, malipay ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung malipay ang Ginoo, panalanginan ta sa atong gamhanan na Ginoo. Kung ating pong maluwalhati, mapaluguran ang mahal na Panginoon, mga minamahal, blessing will follow. Susunod yung pagpapala. Amen? Hindi na po natin hahanapin ang pagpapala, bagos ang pagpapala ang kusang kakatok sa ating mga pintuan. Naniniwala po ba kayo? Amen? Because our loving God is the source of everything. Siya po yung Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Kaya't kapag mahipo mo ang puso ng Diyos, maluwalhati mo ang Panginoon, malugod ang Panginoon sa iyo, mga minamahal, anumang design ng iyong puso, ito po'y isa-isa na ibibigay ng ating mahal na Panginoon. So ang buhay na kapaki-pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapag ang buhay natin ay inilalaan natin para mapaglingkuran ang mahal ng Panginoon. So yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, sa paningin ng Panginoon, ang kanilang buhay ay hindi po kapaki-pakinabang. Dahil ang kanilang buhay ay ginugugol nila para sa kanilang sariling kaligayahan. Ginugugol nila ang kanilang buhay para sa kanilang personal na mga interes. Amen? Ginugugol nila yung kanilang buhay para sa kasiyahan ng kanilang mga sarili. Mga minamahal, hindi po mga minamahal kasama doon ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, sabi ng banal na Biblia, kung mababasa natin ang Biblia, mga minamahal, sa panahon ni Moses, sabi ng Bible, mga minamahal, 23,000 died in a single minute. Mga minamahal, just because of the bite of the venomous snake in the time of Moses. 23,000, 23,000 yung namatay sa loob ng isang araw sa panahon ni Moses sa magitan ng kagat ng makamandag, mga minamahal ko na mga ahas. Amen? Pero makita mo, mga minamahal, imagine, i-picture out po natin yung dami ng 23,000. Amen? Kahit itong area na ito, siguro, kahit pagpatong-patungin yung 23,000 na nakahiga, halos hindi magkakaasya sa area na ito, mga minamahal. Ganoon kadami ang hinayaan ng mahal na Panginoon na mamatay sa loob ng isang araw. 23,000 katao ang namatay sa loob ng isang araw, mga minamahal. May reason ang mahal na Panginoon bakit niya pinahintulutan, which is kung titingnan mo, mga minamahal, mula sa Ehipto hanggang sila'y dumating, mga minamahal, sa lupa ng Kanaan, mga minamahal, or before sila tumawid ng ilog ng Jordan, lupa ng Kanaan, sila po'y proteksyonan, iningatan for almost 40 years na sila po'y proteksyonan ng mahal na Panginoon. Pero dumating po ang punto na napuno ang mahal na Panginoon sa kanila dahil, mga minamahal, masyado po silang stubborn. Amen? Masyado silang, mga minamahal, hard-headed, matitigas ang kanilang mga ulo. Amen? Masyado silang punong-puno ng pag-aalinlangan, punong-puno ng pagrereklamo. Dumating po yung point na hindi na nalugod ang Panginoon sa kanila. Dumating yung point na, mga minamahal, napagod na ang mahal na Panginoon sa pagpapatawad sa kanila. Kaya sila'y hinatulan ng mahal na Panginoon. Amen? Mapalad yung tumingin doon sa ahas, mga minamahal, na ginto, na mga minamahal, hinulma ni Propeta Moses. Amen? Pero yung hindi tumutok doon sa ahas, mga minamahal na ginto, silang lahat ay namatay. Imagine, almost 23,000 died in a single minute in one day. Mga minamahal, dahil sa magitan po ng kagat ng makamandag na mga ahas. So makita mo, dahil sila po ay matatawag nating wala ng pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Naging wala na po silang pakinabang sa ating buhay na Diyos. Punong-puno ang kanilang puso ng pag-aalinlangan. Punong-puno ang kanilang puso ng pagrereklamo. Instead na magpasalamat, instead na magpuri, instead na maglingkod ng may katapatan, magluwalhati sa Panginoon. Ang lumalabas sa kanilang labi, puro question. Amen? Puro komentaryo. Mga minamahal, puro reklamo.
Amen. Hindi na nalugod ang mahal ng Panginoon. Ang kanilang ulo ay matigas. They are all stubborn, mga minamahal, hard-headed sila. Kaya sabi ng mahal ng Panginoon, siguro sa kanyang sarili, mga minamahal, hatulan na ang mga taong ito. Amen? Kaya makita mo, dahil hindi sila naglilingkod ng may katapatan, lumalabas ng kanilang buhay ay wala pong kapaki-pakinabang. Ngunit ang mga taong tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga Kristiyanong gumaganap sa kalooban ng Panginoon sa abot ng kanilang makakaya, ipinapamuhay ang salita ng Panginoon sa abot ng kanilang makakaya. Binibless sila ng Diyos dahil ang kanilang buhay ay kapaki-pakinabang sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang tao na hindi maglilingkod sa Panginoon, ang kanilang buhay ay useless. Ang kanilang buhay ay walang pakinabang. Yung mga taong nakikita natin sa palibot, kahit mayor pa yan, kahit gobernador pa yan, kahit matatalinong tao pa yan dito sa ibabaw ng lupa, kapag hindi nila ilaan ang kanilang buhay, paglingkuran ng Panginoon, sa paningin ng Diyos, sila po'y walang pakinabang. Dahil ang totoong kapaki-pakinabang sa paningin ng Panginoon, tayo na naglilingkod, nagbibigay papuri at luwalhati. Dahil ang buong katungkulan ng tao ay ang paglingkuran ng Diyos na may lumalang, mga minamahal, sa kanilang buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, serving the Lord has never been wasted. Serving the Lord is the most valuable using of time. Yung paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung paggamit ng ating oras na kapaki-pakinabang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. If you serve the Lord, mga minamahal, if you serve the Lord, your time is valuable, amen, when you are using it in serving the Lord. Ang buhay mo ay nagiging kapaki-pakinabang, nagiging mahalaga kapag ang buhay mo, ang oras mo, ay ginagamit mo para paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kayo niyo po pakibasa ng unang talata, pag-aralan natin ng Biblia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Dito po sa unang aklat ng mga taga-Korinto, kabanata ay 15, at ang talata ay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Korinto, ito po ay encouraging word na iniwan ni Apostle Paul sa mga kapatid natin sa dako ng Korinto. Ang sabi niya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag at huwag makilos. Amen? Be ye steadfast and unmovable. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod, mga minamahal, ay magsitatag tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magsitibay tayo sa pananampalataya na kahit gaano kabigat ang mga pagsubok ay mananatili at mananatili pa rin tayong maglilingkod hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, yung pananampalatayang hindi matitinag. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Mga minamahal, sapagkat sa ating paglilingkod ay laging sumasagana ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Laging sumasagana ang gawa ng ating mahal na Panginoon sa mga buhay natin. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, sa kabila ng kahirapan, may pagpapalag dumarating. Because
Behind the tears, there is always a blessing. Totoo po yan, mga minamahal. Ito pong motto na ito, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon, na sa likod ng pagluha, sa likod ng problema, sa likod ng kahirapan, ay may pagpapalang naghihintay. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi dito, mga minamahal, always give yourself fully working in the vineyard of the Lord. Mga minamahal, patuloy at palagi nating ibigay ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Say amen. Wala po tayong ibang maibibigay higit pa sa buhay natin. Dahil wala na pong higit sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang maibibigay sa Panginoon na hihigit pa sa buhay natin. Sapagkat walang anumang bagay na hihigit sa buhay natin. Tama po ba? May bahay tayong maganda. Alam ba ang masigit? Ang bahay mo, ang buhay mo. Siyempre, ang buhay mo. Aanin mo ang bahay kung wala ka ng buhay. Palakpakan po natin ang mahal ng Panginoon. May maganda kang sasakyan. Ano ba ang masigit? Ang buhay mo ba o ang sasakyan mo? Siyempre, ang buhay mo. Palakpakan natin uli ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya, para sa akin, in my own opinion, wala na pong higit pa sa buhay ko. Yet, dahil ang buhay ko ang higit na mahalaga kaysa lahat ng bagay, ito po yung mga minamahal na tatanging bagay na maaari kong ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ngayon, kung ang buhay mo ay higit na mahalaga kaysa lahat ng bagay, ang buhay mo nga ay kaya mong ibigay, gaano pa kaya yung mga bagay, mga minamahal na iyong pag-aari, na higit pang mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Di ba? Kung kaya natin ibigay ang buhay natin, mga minamahal, ano pa kaya yung ibang bagay sa buhay natin? Ang buhay nga natin na higit pang mahalaga sa anumang bagay ay kaya natin ibigay. So, ibig sabihin pala, kapag kaya mong ibigay ang buhay mo, kaya mong ibigay kahit ano. Amen. Amen. Ulitin ko po, kung kaya mong ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin, kaya mong ibigay kahit ano. Pero kung hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, maraming bagay ang hindi mo kayang ibigay. Pero kung kaya mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, kahit ano, kaya mong ibigay. Dahil wala na pong higit pa sa buhay natin. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mahal na Panginoon, to prove His love. Amen. To prove His compassion. Para patunayan yung kanyang pag-ibig ay totoo. Ano ang kanyang ibinigay? Pera, ginto, salapi, ano ang ibinigay ng Panginoon? To prove His love. Walang iba kundi ang buhay niya para mapatunayan sa iyo, mapatunayan niya sa akin, mapatunayan niya sa ating lahat na tayo kanyang totoong iniibig. Amen? Ngayon, to prove that, mga minamahal, we love the Lord more than anything else, kailangan nating ibigay ang buhay natin sa Kanya dahil buhay niya ang ibinigay niya para sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya always give your life, always give yourself fully working in the vineyard of the Lord. Ibigay mo ang buhay mo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong pwedeng gawin para sa gawain ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong pwedeng ibigay, marami tayong pwedeng gawin para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung talagang iniibig natin ang Diyos, nararapat lang na ibigin natin ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang gawain ito, mga minamahal, ang siyang katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng iglesia at ang katawan, ang iglesia nito ay katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we are the particular member of the church. Everybody shout, praise the Lord. So pwede tayong mag-isip, anong pwede kong ibigay, anong pwede kong itulong, anong pwede kong i-share sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang sabi nito, mga minamahal, always give yourself fully working in the vineyard of the Lord. Ibigay mo ang buong buhay mo, anong pwede mong ibigay para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Spend your life, mga minamahal, serving, working in the vineyard of the Lord. Hayaan mong gugulin mo ang buong buhay mo, mga minamahal, para paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, if you want to make an impact and leave legacy
Serve the Lord without any reservation. Kung gusto mong ang buhay mo as a Christian, magkaroon ng impact ba? Impact sa church. Impact sa iglesia. Amen. Serve the Lord without any reservation. Just like our beloved honorable pastor, beloved honorable assistant pastor, mga minamahal, yung buhay nila ay nagbigay ng malakas na impact sa church. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin? Diba? Yung buhay ng beloved pastor, ang lakas ng impact sa buong iglesia. Ang lakas ng impact sa buong church. Kahit sa iyong personal na buhay, ang lakas ng impact ng buhay ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor. Yung kanilang buhay ay nagbigay sa atin ng mga minamahal, kumbaga, malalim na ukit sa ating mga puso ng paglilingkod sa Panginoon ay totoong may pakinabang. Amen? May pakinabang ang paglilingkod sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. May pakinabang ang pagpupuri sa Panginoon. May pakinabang ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Dahil hindi tayo babalik dito Miyerkules, Biyernes, Linggo. Hindi tayo magpapatuloy sa paglilingkod kung walang pakinabang ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Ramdam natin, amen? Ramdam natin yung impact ng buhay ng ating pastor sa atin. Lately, November 5, ako po'y naka-attend ng libing ng mahal na pastor. Napakaraming tao, mga minamahal, walang humpay na iyakan. Everybody shout, praise the Lord. Grabing pagpapahalaga, mga minamahal, sa buhay ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Although na alam natin na darating ang araw ay makikita pa natin ang mahal na pastor, alam natin na darating ang araw, makakasama pa natin ang ating mahal na pastor, ngunit yung impact, mga minamahal, amen, yung legacy ng ating mahal na pastor, yung ipinabala sa atin, amen, na pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Naging perpektong halimbawa ang buhay ng mahal na pastor, kung gaano kainam ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-iwan siya ng pamana, ng legacy, yung mga itinuro, yung mga mabubuting halimbawa na nakita ng ating dalawang mga mata, lalong-lalo na po sa amin na nakasama namin ang ating mahal na pastor. Kitang-kita namin ang kanilang katapatan, ang kanilang sinseridad, yung kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, isa sa inspirasyon natin, bakit tayo nananatili ang buhay ng ating mahal na pastor? Isa sa mga inspirasyon natin, bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ang buhay ng ating beloved Mama Dear. Dahil alam natin, mga minamahal, yung bunga, yung resulta ng kanilang buhay habang sila'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuting pamana ang iniwan sa atin ng ating mga hindi pera, hindi literal na pera, hindi bagay na malulusaw, hindi mga bagay na mawawala, hindi mga bagay na lilipas. Ang iniwang pamana sa atin ng ating mahal na pastor ay yung turo at aral na hindi lamang dito sa lupa, kundi patungong langit at buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, if you want to make an impact, amen, kung gusto mo ang buhay mo ay maging blessing, yun po ang ibig sabihin, magkaroon ng impact ang buhay mo sa iba. Amen? Maging pagpapala ka sa buhay ng iba. Everybody shout, praise the Lord. Bilang tatay, maging pagpapala ka sa buhay ng iyong anak. Bilang anak, maging pagpapala ka sa buhay ng iyong mga magulang, buhay ng inyong kapwa mananampalataya. Yan po ang buhay na kapakipakinabang. Everybody shout, praise the Lord. Na tayo po ay nagiging blessing para sa iba. Nagiging pagpapala tayo para sa iba, mga minamahal. Yan po yung kabuuan ng pagiging Kristiyano, kabuuan ng paglilingkod sa mahal ng Panginoon, na maging biyaya ka, maging pagpapala ka sa iyong katabi, maging pagpapala ka sa iyong kapwa mananampalataya. Makita nila ang ilaw, makita nila ang liwanag, makita nila na ikaw ay totoong asin ng sanlibutan ito, makita nila ng salita ng Panginoon. Amen. Ay iyong naipapabuhay, ikaw ay magiging blessing, magiging pagpapala ka, mga minamahal, para sa iba. Ang sabi rito, mga minamahal, the valuable using of life, or a valuable using of your time is serving God and serving others. Amen? Yun po yung mga minamahal, makabuluhang buhay, ang paglingkuran mo ang Panginoon at maglingkod ka, mga minamahal ko, sa iba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, your service to the Lord has never been wasted. Totoo po yan.
yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, hindi po yan masasayang. Although sa paningin ng iba, kami, mga minamahal, sa family ko, full-time worker po ang inyong paglingkod. Beloved Kuya Richard, full-time worker. Beloved Ate Malo, full-time worker. Isa kong kapatid, dati po siyang full-time worker, mga minamahal. Alam po ninyo, pinagtatawanan kami ng aming mga uncle sapagkat sila mga professional, mga minamahal, mga degree holder, mga anak nila, mga tapos. Samantalang kami, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Mga minamahal, palagi nila kaming pinupukol na sayang ang aming mga minamahal, edukasyon, sayang na hindi kami nakapagtapos, sayang na hindi kami nakakuha ng mga diploma, mga minamahal, mga degree sa buhay. Amen? Para sa kanila itong aming ginagawa ay walang pakinabang. Para sa kanila itong ating ginagawa, mga minamahal, ay pagsasayang lamang ng oras. Ngunit doon po sila nagkakamali, minamahal, dahil ang ating paglilingkod para sa atin, mga minamahal, amen, hindi po ito pagsasayang ng oras. Ito ang oras na kapakipakinabang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kung para sa kanila ito po'y walang silbi, kung para sa kanila ito po'y walang pakinabang, kung para sa kanila ito po'y walang kwenta, mga minamahal, pero sa ating ramdam, sa ating puso, sa ating isip, kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat aanin natin ang karunungan, aanin natin ang katanyagan, aanin natin ang edukasyon, aanin natin ang pera, aanin natin ang magandang trabaho at malalaking sweldo. Kung tayo naman ay malayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Professional ka nga, nakapagtapos ka nga, pero ang layo mo naman sa Panginoon. Ang kapal nga ng pera mo sa wallet, puno ay yung mga minamalbang account ng pera. Amen. Sagana ka sa buhay. Masasarap ang iyong pagkain. Pero ang layo mo naman sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Di baling umuulam lang tayo at kumakain ng ordinaryong pagkain. Ang mahalaga ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahalaga ang buhay natin ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Your service to the Lord has never been wasted. Mga minamahal, hindi po ito masasayang. Dumadalo ka sa gawain. Nakasulat po yan. Merong dalawang aklat sa Biblia. That is the Book of Works, the Book of Life. Yung Book of Life, doon nakasulat yung mga pangalan natin. Yung Book of Works, recorded ng mahal na Panginoon. Bawat pagdalo mo, kapatid, rinirecord yan ng Diyos. Maniwala kayo. Merong Book of Works sa langit, aklat ng mga gawa. Bawat pagdalo mo, rinirecord yan ng Diyos. Bawat pagtatapat mo sa pagbibigay, rinirecord yan ng mahal na Panginoon. Bawat pagpupuri mo, bawat pagsishare mo ng salita ng Panginoon, bawat paglakad mo ng may kabanalan, bawat pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon, kahit ikaw ay nasa kritikal na sitwasyon, sinusunod mo pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon. It is recorded, rinirecord ng mahal na Panginoon. Mga minamalang lahat ng mga gawa mo. At ang sabi ng Biblia, darating ang araw, titimbangin ng mahal na Panginoon ang iyong mga gawa, ang mabubuti mong mga gawa, at ang mga bagay na paglabag mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. And we need to make it sure na mas mabigat ang timbang ng ating mga pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. It has never been wasted. Huwag tayong mapagod, mga minamahal, patuloy na gumawa sapagkat ang ating paglilingkod ay hindi po masasayang. Ito po ay may gantimpalang ilinaan ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, serving the Lord is the secret to greatness. Yung paglilingkod sa mahal na Panginoon ay sikretong paraan upang tayo po'y maging dakila sa kaharian ng langit. Everybody shout, praise the Lord. Meron pong isang nanay na lumapit sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, ako'y nakikiusap. Nahayaan mo ang aking anak ay umupo tabi sa iyong trono. Ang isa'y sa kaliwa, ang isa'y sa kanan. Sabi ng mahal na Panginoon, babae, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Amen? Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin ang Bible from the book of Matthew chapter 20, verse 26 after verse 20. Sabi ng Biblia, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 20, verses 26 up to 28.
But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanata ay 20, at ang talata ay 26 hanggang 28. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang, Amen. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sinumang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sinumang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, babae, nagkakamali ka sa iyong hinihiling. Sapagkat ang kanyang kahilingan ay paupuin sa kaliwa at sa kanan, mga minamahal sa gilid ng trono ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. And serving the Lord is the secret to greatness. Yung paglilingkod mo, mga minamahal, sa Panginoon, paglilingkod mo sa mga kapwa mo mananampalataya, everybody shout, praise the Lord. Yung paglilingkod mo sa bayan, mga minamahal, amen? Ito yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi nito sa verse 26 from the book of Matthew chapter 20, sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sinumang mag-iibig na maging dakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. If you want to be great in God's kingdom, kung gusto mong maging dakila sa langit, sa karya ng Panginoon, maging alipin ka ng lahat. Amen? Maging alipin ka ng lahat. Alam po ninyo, maraming ayaw maging alipin. Amen? Maraming ayaw maging lingkod. Ang gusto nila, Panginoon. Ang gusto nila, sila ang boss. Ang gusto nila, sila ang amo. Ang gusto nila, sila ang leader. Ang gusto nila, sila ang pinaglilingkuran. Amen? Pero ang Biblia baliktad. Kung gusto mong maging dakila sa langit, maging lingkod ka ng lahat. Amen? Hindi yung maging boss ka, hindi yung maging leader ka, hindi yung maging Panginoon ka. Kung gusto mong maging dakila sa langit, maging alipin ka ng lahat, maging lingkod ka ng lahat. In verse 27, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo, ay maging alipin ninyo. Amen? So kung gusto mong maging great ka sa kingdom ng heaven, kagaya nung nanay na gusto niyang umupo sa kaliwa, umupo sa kanan ang kanyang dalawang anak. Kapag makaupo ka sa kaliwa at sa kanan ng trono ng mahal na Panginoon, you are great in the kingdom of God. Amen? Pero sabi ng Biblia, bago ka maging dakila sa kaharian ng langit, dapat maging alipin ka. Amen? Dapat maging mga minamahal, lingkod ka. Everybody shout praise the Lord. Kaya't yung mga utusan, everybody shout praise the Lord. Amen? Yung palagi kayong nauutusan, mga minamahal, sabi ng Biblia, yan po ay sikreto upang kayo'y maging dakila doon sa langit. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming iba dyan, porkit preacher na, ayaw na magpautos. Porkit boss na, porkit leader na, porkit nasa posisyon na, ayaw na magpautos. Pero ang Biblia ang nagsasabi, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon nung pumunta dito sa lupa, hindi niya pinili yung maging big boss. Hindi niya pinili yung maging hari. Imagine mga minamahal, the King of Kings and the Lord of Lords, saan ipinanganak ang mahal na Panginoon? Doon sa sabsaban. Hindi niya pinili yung ipanganak siya doon sa palasyo. Pwede niyang piliin ang kanyang maging ina at ama ay hari, pero ang pinili niya na maging ina at ama bilang tao, si Maria at si Joseph. Ano ang trabaho ni Joseph? Isa lamang panday. Si Maria, mga minamahal, ay nagtatrabaho lang sa bahay. Amen? Napakasimple ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Hindi mayabang, hindi magarbo, hindi mapagmataas. Dahil yun ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pwede sa ipanganak, mga minamahal, doon sa palasyo. Pero pinili ng Panginoon, ipanganak siya doon sa sabsaban. Very simple, mga minamahal, humble beginning.
yung simula ng pagkatao ng ating mahal na Panginoon. Anong verse 28? Anong sabi? Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal na pangtubos ng marami. Hindi siya pumarito para paglingkuran. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Everybody say amen. Siya pumarito para maglingkod. Kaya sabi niya, kung gusto mong maging dakila sa kaharian ng langit, maging lingkod ka ng lahat. Amen. Kaya ang mahal ng Panginoon nung bumabasa sa langit, hindi niya pinili ang maging sir, hindi niya pinili ang maging master, pinili niya ang maging alipin, mas pinili niya ang maglingkod. Kaya, nung time ng foot washing, sabi ni Peter, Panginoon, hindi ko kayang tanggapin na hugasan mo ang aking paa. Sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi mo ipapahugas sa akin ang iyong paa, ang kapatawaran ay hindi mapapasa iyo. Everybody shout praise the Lord. Sabi ni Pedro nung malaman niya, mga minamahal, hayaan mong hugasan mo, Panginoon, ang aking paa at maging ang aking buong pagkatao. That is, mga minamahal, patunay po yun ng paglilingkod ng mahal na Panginoon. Pwede lang siyang hugasan ng paa, pero ang mahal na Panginoon, isa-isa niyang hinugasan ang mga paa ng kanyang minamahal na mga apostoles, sapagkat ang ating Panginoon ay pumarito sa lupa hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa katubusan, minamahal ko, ng ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, the true greatness comes from servanthood. Yung totoong pagiging dakila, mga minamahal, ay nagmumula sa paglilingkod. Everybody shout praise the Lord. Kaya hindi po kawalan, amen, hindi po malaking kawalan kung maglingkod ka sa iyong kapwa. Hindi po malaking kawalan kung magsilbi ka sa iyong kapwa, tumulong ka sa iyong kapwa, amen. Suportahan mo ang iyong kapwa, ibigay mo kung anong pwede mong ibigay sa iyong kapwa. Yan ay mga minamahal paglilingkod, kung papaanong mga minamahal tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya the true greatness comes from servanthood. Yung pagiging alipin, paglilingkod, that is servanthood. The greatest leader are those who serve the most. The greatest leader is the one who served the most. Yung mga totoong dakilang leader, mga minamahal, sila yung mga taong naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa kapwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't huwag natin ipagkait yung ating paglilingkod, sapagkat siya nalulugod, naluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, basahin natin ang Biblia from the book of Mark chapter 10 verse 28 after verse 30. Serving the Lord will be rewarded in heaven. Yung paglilingkod natin sa Panginoon ay may gantimpala doon sa langit. Basahin natin ang Biblia, Marcos 10:28 hanggang 30. Praise the Lord. From the book of Mark chapter 10 verses 28 after 30. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land for my sake and the gospel's, but ye shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the world to come, eternal life. Amen. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kabanata ay 10, at ang talata ay 28 hanggang 30. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng buhay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, ng mga bahay at ng mga kapatid na lalaki at ng mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalapit na mga pag-uusig at sa mga sanlibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Amen.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And serving the Lord is not wasted of time. It's not wasting of time. Pag maglingkod ka sa Panginoon, hindi ka nagsasayang ng oras. Pag dumalo ka sa gawain, hindi ka nagsasayang ng oras. Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi ka nagsasayang ng oras. Amen? Sapagkat lahat ng ating ginagawang ito ay may gantimpalang ilinaan ng mahal na Panginoon. Si Apostol Pedro, lumapit sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, at siya'y nagpasimulang lumapit at nagsabi sa Panginoon, Panginoon, narito iniwan namin ang lahat sa pagsunod sa iyo. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Sino po dito yung naglilingkod na iniwan ang lahat? Yung nakakagawa lang po niya, yung mga manggagawa ng Diyos. Amen. Kaya, kung minsan sa tingin ninyo, madali para sa amin ang magiging manggagawa, hindi po. Dahil, iniwan namin lahat. Amen? Sarili naming lugar, iniwan namin. Pamilya namin, iniwan namin. Pangarap, ambisyon, lahat, iniwan namin. Sila Apostol Pedro, mga manggagawa sila ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, hindi biro yung sakripisyo ng mga manggagawa. Kaya, deserving namin na mahalin ninyo. Tama po ba? Deserving po namin na galangin ninyo, mahalin ninyo, tanggapin ninyo, i-appreciate ninyo yung aming mga gawa, mga minamahal sa pagpapagamit sa Panginoon. Kung paano mahal namin kayo, iniibig namin kayo, pinapahalagahan namin kayo. Because lahat po kayo mga minamahal na mga kapatiran, isa po kayo sa rason kung bakit kami nandito. Maniwala po kayo mga minamahal. Dahil kung wala kayo, anong gagawin namin dito? Di ba? Bakit kami nandito? Dahil sa inyo. Para pangalagaan ang gawain ng Diyos. Pangalagaan kayo. Ipanalangin kayo araw at gabi. Everybody shout praise the Lord. Kayo ang rason bakit kami nandito. Kayo ang rason bakit kami nananatili. Hindi namin pwedeng iiwan ang gawain ng mahal ng Panginoon dahil sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sabi ng Apostol Pedro, Panginoon, nandito kami, iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Kung iisipin mo yung salitang yun, napakabigat nun. Everybody shout praise the Lord. Panginoon, nandito kami para sumunod sa iyo. Iniwan namin ang lahat, mahal na Panginoon, para sumunod sa iyo. Pero sabi ng mahal na Panginoon, Jesus said, I can guarantee this truth that anyone who give up anything because of me and give up anything because of the good news will receive 100 times. Amen? Yung sino mang mag-iwan, mga minamahal ng lahat dahil para paglingkuran ng mahal ng Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Yung ibibigay mo lahat, wala kang ititira. Ibibigay mo lahat sa gawain ng Diyos. Buong buhay mo, buong lakas mo, buong hininga mo, lahat ng nasa iyo, ibibigay mo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, tinitiyak ko sa inyo, kayong lahat na iniwanan ang pamilya, kayong lahat na iniwanan ang inyong sariling lugar, kayong lahat na tumalikod, tinalikuran ang lahat ng bagay, dahil kay Kristo at dahil sa Ebanghelyo, hindi kayo mawawalan ng gantimpala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod kami sa iyo. In verse 29, sinabi ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay. Walang tao na nag-iwan ng kanyang kapatid na lalaki at babae, kapatid na babae, ina o ama, o mga anak, o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay, ng mga kapatid na lalaki, at ng mga kapatid na babae, at ng ina, at ang mga anak, at ang mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig,
at sa sanglibutang darating ay walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, ibigay mo ang buong buhay mo, buong lakas mo, lahat ibigay mo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mawawalan ka ng ina, mawawalan ka ng ama, mawawalan ka ng mga minamahal, mga mahal sa buhay, maging ang bahay, tahanan, mawawala sa iyo, maraming mawawala sa iyo. Amen? Ngunit mga minamahal, itong lahat na nawala sa iyo ay papalitan ng Panginoon ng higit pa. Yun ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Nawalan ka ng kaibigan dahil naglingkod ka sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nawalan ka ng mahal sa buhay dahil ayaw nila na naglilingkod ka sa Panginoon. Lumayo sila sa iyo. Lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik ng Panginoon ng higit pa sa anumang bagay na nawala sa iyo. And serving the Lord, mga minamahal, it is not wasting of time. Hindi tayo nag-aaksaya ng panahon, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa oras dito ay awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad ka na nagbigay ng iyong buhay para sa gawain ng Diyos. Mapalad ka na iniwan mo ang lahat para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad ka na kinalimutan mo maging ang iyong pangarap, maging ang iyong ambisyon para lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Isinuko mo ang buong buhay mo, buong isip mo, buong lakas mo, buong panahon mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi malaking kalugyan nang mawalan tayo ng kahit ano sapagkat nasumpungan natin ang higit pa sa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Siya ang ating totoong kayamanan. Pinamahal, kayamanan na kailanman ay hindi maaagaw mula sa ating mga kamay. Kayamanan na hindi lilipas. Siya ang ating totoong kayamanan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino mang umiwan, tinalikuran ang lahat para sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi siya mawawala ng gantimpala na galing sa Diyos. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri ni mapapalik, at kahit ano pang sabihin nila. Yes, Lord. Lahat tayo mawin. Gawin nating panalangin ang awitin ito. Sige dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y akin. Hallelujah! Thank you, Jesus! Paglilingkuran pa rin kita, mahal na Panginoon. Ang pag-ibig mo'y nagkain, kasalanan tinatawad, hinugasan. Panginoon Jesus, ikaw pa rin ang ating pupurihin, magmula ngayon at magpagkailanman. Hallelujah. Pusigin pa dahil sa ngalan mo, pagkat tunay ng Diyos sa akin, ang pagbabago'y na akin, at ang buhay ko. Sabay-sabay tayo umawin. Purihin natin ang mga Panginoon. O sige dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y
patuloy na nilalangin ang pagpupuri ng kapalit at kahit ano ba sabihin nila, maglilingkod tayo sa mga Panginoon. Hallelujah! Kahit anong isipin ng tao, kahit anong sabihin ng marami, maglilingkod pa rin tayo sa mga Panginoon. Hallelujah! Magkakulay ka sa akin ang mapapagay na akin at ang buhay ko'y itaat sa'yo. Pagpili ko lang kainin kita, O Jesus. Usigin marahil sa Hallelujah! Ang pagbabagoy na akin At ang buhay ko'y itaat sa'yo. Pagpili ko lang, pagpili kita, Lord, hallelujah! Hallelujah! Magkakulay ng Diyos sa akin ang pagbabagoy na akin at ang buhay ko'y nabigat sa'yo. Pagpili ko lang. kita, O Jesus. Hallelujah! Sige man, Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Sa gitna man ng pag-uusig. Hallelujah! Maglilingkod pa rin kami sa iyo. ang pagbabagoy na Tuloy-tuloy natin awitan ang mahal ng Panginoon. Sabay-sabay tayo magpapuri. Sabay-sabay tayo magpuri sa mahal ng Panginoon. Hallelujah! Oh, mapiling ko na kainin kita. Usigin mo dahil sa ngalan ko. Pagkakatulad ka sa akin ang pagbabagoy na akin. Ang pag-ibig ko na balik kita. Usigin mo dahil sa pagkakatuloy ko'y nasa akin ang pagbabagoy na akin. Lahat sa'yo at ang buhay ko'y naligtas. Oh, hallelujah! Lord, purihin ka ang mahal ng Panginoon. Hallelujah! 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 Huwag tayong maghimagot sa paglilingkod sa ating mahal ng Panginoon. Sapagkat sa tamang panahon, tayo po'y aani. Bunga ng ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kahit may pagsubok, minamahal, patuloy na maglingkod sa mahal ng Panginoon. Kahit may problema, kahit may kahirapan, huwag tayong tatalikod, magbibitaw. Patuloy na paglingkuran ang mahal ng Panginoon. Alam ko po, mga minamahal, masaya tayo sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kagalakan ng ating pusong paglingkuran ng ating dakilang Diyos sa gitna man ng pag-uusig, minamahal. Patuloy na maglingkod sa gitna ng kawalan.
paglingkuran pa rin ng mahal na Panginoon. Tayo ba'y sama-samang manalangin sa oras nito bago tayo dumako sa ating pagpapatanggap. Tayo po muna'y manalangin sa mahal na Panginoon, minamahal, para sa ating pangangailangan. Ipanalangin natin na panghawakan tayo ng Diyos, palakasin tayo ng mahal na Panginoon, patatagin tayo na manatili tayong naglilingkod hanggang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Malapit na ang pagdating ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, nauna na po ang ating mahal na pastor doon upang ihanda ang ating mga tahanan. Upang ihanda ang lugar para sa atin, minamahal. Malapit nang tumunog ang huling tunog ng trumpeta at ay kukunin na ng Diyos. Yung mga pagod natin sa paglilingkod ay papawiin ng Panginoon at papalitan ng kagalakan at walang hanggang kapahingahan sa piling ng mahal ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras dito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, sa paunang panalangin ng aming mahal na pastor, sa lahat ng aming mga kapatiran dito sa dako ng Zamboanga, sa mga manggagawa at mga katuwang sa gawain ng Diyos. Buklurin mo kami ng dakila mong pag-ibig, mahal na Panginoon. Isayin mo ang aming puso, ang aming damdamin, na maging mainit at maningas na naglilingkod. Mahal na Panginoon, sa iyo araw-araw, patuloy naming gampanan ang aming mga tungkuling inatang mo sa aming mga balikat, tapat na gumawa sa iyong kalooban, upang sa araw ng iyong banal na pagdating ay masumpungan mo kaming handa at karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Wala po kaming ibang inaasa, mahal na Panginoon, kundi ang langit, ang buhay na walang hanggang. Asam namin, Panginoon, ang makita ka ng mukhaan at makapiling ka sa iyong kaharian. Maranasan, mahal na Panginoon, ang katuparan ng iyong pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. Panghawakan mo kami, patatagin mo kami, palakasin mo kami, mapagtibayin mo kaming lahat sa unang panalangin ng mahal na pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ni Jesus, sa mga banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa oras nito, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong mo po ito sa aming mga ulo, sa paunang panalangin ng mga pastor. Anumang karamdaman, ikaw magpagaling, anumang problema, ikaw maglutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, mga karamdaman, panghina, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Minamahal, sa oras nito, tayo po lahat tumayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and then jump 3 times, express our love to the rest of Jesus. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Ay lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsambahin tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo pa lamang. Para po sa ating minamahal na mga baguhan, kayo po'y pinagpala sapagkat nakadalo po kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus. At ako ang hanap ninyo ay kagalingan ng karamdaman. Ang karamdaman ninyo ay gagaling sa pangalan ng Panginoon. Kalutasan ng mga problema, hinahanap ninyo ang kapayapaan at kagalakan sa puso at sa isipan. Mga minamahal, dito po ninyo masusumpungan sa gawain ng ating Panginoon sapagkat ang ating mahal na Panginoong Jesus, siya ang prinsipe ng kapayapaan at mga minamahal sa Kanya nagbumula ang kagalakan. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa aking panalangin, itaas po ninyo ang inyong mga kamay, ipikit ninyo ang inyong mata, sambitin ninyo ang aking sasabihin, ulitin ninyo, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako ay nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay.
isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami po'y mananalangin para sa inyo. O pagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw ang higit na nakakaalam, iyong nasisiyasat ang nilalaman ng puso't isip ng aming minamahal na mga baguhan na ito. Kahabagan mo sila, Lord. Kahabagan mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, pagkakataong mapaglingkuran ka, upang ang kanilang kaluluwa ay mailigtas mula sa tiyak na kapahamakan ng init ng apoy ng impyerno. Buksan mo kalang puso, kalang isip, bigyan mo silang pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan para sa minamahal nating mga bisita. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kaya kailangan ninyong dumalo, umattend sa gawain ng mahal ng Panginoon. Ang ating schedule ay Miyerkules, Biyernes at Linggo. Available kayo, dumalo sa gawain ng Panginoon, makinig ng salita ng Panginoon sapagkat sa magitan ng iyong pakikinig, makasumpong kayo ng pananampalataya. Yan ang unang-unang reglamento ng kaligtasan. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, yung heartily devotion, godly devotion, yung godly repentance, yung pagsisising hindi lamang galing sa ating labi, kundi pagsisisi na galing sa ating puso. Yun ang pagsisisi na tinatanggap ng Panginoon, yung pagsisising mula sa ating puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. God bless you po para sa ating minamahal na bisita. Pwede na po kayong makabalik sa inyo pong mga kinaupuan. Tayo po'y dumako muna mga minamahal ko sa ating special love offering bago tayo dumako sa additional announcement. Aking pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Brother Aljo Dugos para po sa pananalangin sa ating special love offering. Tayo po magkasang nalangin mo. Hallelujah, hallelujah. Dakilang magpalang Diyos, magpalang sa lahat, malpalang sa Diyos, mga Panginoon, yung mga anak, malpalang dumadako sa aming special love offering, Panginoon, itong special love offering, karagdagang gastusin sa iyong banal gawain, Panginoon, ikaw po magpala sa bawat isa, Panginoon, sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta at matapat na nagbibigay sa iyong banal gawain, Panginoon, ikaw po mag-promote sa mga trabaho, sa mga negosyo, magpalago, Panginoon, kung ano man kanilang mga source of income sa araw-araw, Panginoon, ikaw po magpalago, Panginoon, pagpalain niyo kami mula sa physical, material, at hingit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ito aming sa madalangin, sa matamis, ang makapangyarihang pangalan mo, Malpansus. Amen. Praise the Lord. Amen. Additional announcement natin, mga minamahal, para po sa ating mga regular services, ating pong mga banal na gawain. Minamahal, every Wednesday po, alas 4 na po ng hapon ang ating simula. At sinadya po namin gawing alas 4 para po ito sa mga kapatid nating nag-uopisina, sa mga beloved choir members na nag-aaral, para po mga minamahal makaabot po sila sa ating banal na gawain. Kaya't pagsumikapan po nating makadalo. Every Wednesday, alas 4 po ang ating simula at tayo po yung natatapos alas 8 po mga minamahal ko ng gabi. Every Friday, overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi at tayo po yung natatapos alas 3 ng madaling araw. Umaga na po ito ng Sabado. Every Sunday po, minamahal, ay po yung nagsisimula ng alas 10 ng umaga at alas 3 mga minamahal tayo ng hapon natatapos. Ipagpaumanhin po ninyo kung minsan tayo po yung lumalampas ng oras. Amen. Kaya yan po ang ating mga regular services. Sa ating pong Miracle Hour, amen, panuorin po natin yung ating mga Miracle Hour. Amen, mag-subscribe po tayo. Mga minamahal, i-share po natin yung bawat preaching natin sa ating Miracle Hour para makapag-share din po tayo sa ating mga loved ones, ating pong mga mahal sa buhay na mga friends natin, mga minamahal sa FB. Kaya ang oras po natin ay alas 7 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi ang ating Miracle Hour. Yan po ay mga minamahal gabi-gabi, maliban na lamang po sa gabi ng Miyerkules. That is because of mga minamahal conflict of schedule sapagkat nabago po yung oras natin ng Miyerkules. Pero Lunes ng gabi, Martes ng gabi at saka Huwebes, Biyernes at Sabado, Linggo ng gabi ay tuloy-tuloy po ang ating Miracle Hour, mga minamahal. Ang ating oras ay alas 7 hanggang alas 8. Right after po, minamahal ko, ng ating banal na gawain ay mayroon pong practice ating beloved adult choir. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At ito po yung required, mga minamahal, sa lahat po ng mga beloved workers, beloved choir members na dadalo sa ating 50th church anniversary, February 8 and February 9, 2024. Mga minamahal, or 25 na po ito, 2025 na po, February 8 and 9, 2025. Mga minamahal, ating pong 50th church anniversary po natin ay required po sa lahat ng choir members na dadalo, mga manggagawa, are 20 days fasting po, mga minamahal.
ito po ay required from beloved children. At ganoon din naman po sa lahat ng ating mga kapatiran, dumalo tayo o hindi po tayo umattend ng ating pong anniversary, ay required pa rin po na tayo po ay mag-alay ng pag-aayuno para po sa ikatatagumpay ng ating mga minamahal anniversary sa mga minamahal February 8 and February 9. Amen? At mas maraming ayuno, mas mainam po mga minamahal, sapagkat tayo din naman po ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo mga minamahal ko sa ating, mayroon po tayong offering box dyan, mga minamahal, at patuloy po nating linilikom po yan para sa karagdagang pangangailangang pinansyal sa ating instrumentalist area at loob ng mahal na Panginoon kapag ang tingin ko po ay mga minamahal, sahig na lamang po, mga minamahal, nagkaisa po kami na tiles na lamang po ang ilagay dyan. Kaya patuloy po tayong naglilikom ng pambili ng tiles para po malagyan na po mga na ating beloved instrumentalist area. At isunod po natin loobin ng ating mahal na Panginoon. It's either yung ating preacher's area or itong ating pulpit, mga minamahal. Pagtulong-tulungan po natin na mabago yung ating kesame, sapagkat ito po ay luma na po, mga minamahal. Kailangan na po talaga itong palitan at ayusin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po, maging ating po mga pledges. Kung kayo po ay may mga pledge para po sa ating open canal na inaayos sa likod para maayos na po yung ating pagdaan, mga minamahal, ay pwede po kayong magbigay ng kahit magkaanong amount para makabili po tayo ng buhangin, makabili po tayo ng semento, ilan sa mga kabilya na ating kinakailangan, mga minamahal. Patuloy po tayong sumuporta, tumulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon kung sakaling kayo po ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos at wala naman po tayong iba pang mga announcement, minamahal. Tayo na lamang po ay tumayo at tayo po ay dumako sa ating closing prayer, minamahal. Aking binibigyan buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, kay beloved Brother Roy Sampayan, para po sa ating closing prayer. Tayo po natin tumayo at sama-samang manalangin para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magpagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat ng pinakamahal Glory na to Jesus. Hallelujah. Halos sa hapong ito, malapit na ito po kami ugan. Kami pinagpapasalamat, malapit na sa pagtatapos po ng pananambahan mula po kanina. Hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat po, malapit na hallelujah. O Diyos, maging simbalan na presensya, malapit na lagi po umaaliw sa aming puso't isipan, O Diyos. Kami na lang maraming salamat po, Diyos. Mula po malapit na sa pag-umpisa, joyful songs, soli, malapit na maging sa pag-aawitan ng mga beloved choir, O Diyos. Hallelujah, muli po binabadama ang banal na presensya. Maging malapit na sa pakinig mga testimony, O God, sa pagbibigay, kasamput bahagi, O Diyos. Higit sa lahat, sa pakinig ng banal na salita, malapit na ito kakanin ng aming kaluluwa. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah, Diyos, sa pagkataon ito na kami po ay malayang nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, malapit na hallelujah, Diyos, kami nagpapasalamat, malapit na sa lahat ng mga biyaya, O Diyos, ang pinagkalob sa amin, O Diyos, sa buong maghapong ito, malapit na kami nalangin, O God, sa pag-uwi, pag-ingatan niyo po ang lahat, malapit na sa nagmamaneho ng sasakyan, nagsakay, malapit na pagtawid sa mga kalsada, O Diyos, iparating niyo po na malawalhat at ligtas sa kanya-kanyang tahanan, malapit na mapayapa, O Diyos. Maghapong ito, pagpalain niyo po kami lahat, O Diyos. Hallelujah. Malapit na hallelujah. Ikaw po malapit na magpalas sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kuptan mo kami. Malapit na hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Hallelujah. Sa ondalangin pa rin, mga pastor. Wildes sa dalmer, O Diyos. At amin po inaangkin mga tugunan sa mga panalangin sa mga hapong ito. Sa makapanginang pangalan ng Jesus, sa amin sinasaway, di mo yung hadlang gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. So magpapalihas, come forward na